Alright, magandang araw puli. Ito po ang inyo Sir Johnny 2.0 para sa mga OLA reviews na ginagawa natin dito sa ating channel. Pero bago lahat, paki-like po muna at subscribe po ninyo ang aking channel. Paki-share nyo na rin para updated din po yung iba sa mga OLA reviews, mga honest OLA reviews, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito sa ating channel. So yun, itong mga OLA na ito na hiniraman ko, ito no. Recently, di ba, sabi ko sa inyo, meron akong hiniraman dito sa bagong balik na OLA dito sa SEC, yung Quickla, yung na-revoke, tapos ngayon nandyan na naman sila. At isa pa, submitting entities din po sila ng CIC, kaya medyo kailangang bayaran at masisira talaga yung credit score natin. Ang nakakalungkot lamang ay isa talaga silang legit na loan shark. Okay? Kaya payo ko sa inyo, iwasan nyo na lang yung mga ganitong mga OLA na nasa submitting entities. No? Kung susubukan nyo humiram, siguro subukan nyo na lang sa iba, sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kung sa kakadala nyo, o kung sino man yung mas okay kausap kesa dito sa ganito na makakasira pa sa credit score nyo in the future. Okay, so binayaran ko siya noong nakaraan, linggo lang. Ano ngayon? Martes, April 1. Okay. Diba, 2 weeks siya, o for 14 days, 1.5 nga yung, 1.8 nga yung binayaran ko dahil sa 1.3, almost 1.840 lahat binayaran ko. So, binayaran ko siya noong linggo, eto, pakita ko sa inyo. Ayan, bali, na to takpan ko lang yun, no? Kung mga hindi dapat makita, ayan. Binayaran ko siya peso, gamit ng payment, tawag doon yung payment app, bill payment, ayun, peso po yung gamit nila. So, nagbayad ako noong linggo, 930, ayan po, kasi meron po silang 10 piso na transaction fee do sa peso. Ayan, binayaran ko, legit. Binayaran ko, baka sabihin iba, doon nagbabayad ng utang. Pero kung loko-loko yung mga OLA na nahiram natin, ewan ko kung babayaran ko ba o ibabalik ko na lang yung pera na binibigay nila. Okay? Wala pa naman ako subukan ngayon. And then, inofera naman po nila ako ng bago. Yun naman maganda. Pagkabayad ko, pagtingin ko sa apps, inofera naman ako. Alam niyo kung magkano? Yung dating 1.3, naging 1,000. Bumaba, sinunod ko lang naman yung payment system nila na 7 days. Tapos ngayon, ang malapit pa rin ng mga ka-Johnny, nakakatuwa lang sila dahil 2 days before due date, pag tinignan mo yung apps, yung emoji doon, galit na. O mga parang nagngingit-ngit na sa galit, nakasimangot na yung emoji. Talaga sabi ko, grabe naman to, wala pang 7 days, nakasimangot na. Para saan ako mag-pass, diba? Yes, yung sabi ko sa inyo, ito yung mga OLA na dapat na tinatanggal na rin sa submitting entities ng CIC. Pero dahil kailangan na nakarehistro rin sila o accredited na sila ng CIC, kailangan nila mag-file at mag-forward ng kanilang mga dokumento sa CIC. Pero sana magkaroon ng background check na tignan kung ano ba yung issue ng OLA para hindi naman nagiging kawawa yung mga kababayan natin na naiipit sa utang dahil sa mga loan shark. So yung 1,000. Pero nung sinubukan ko siya for 5 times, ayaw niya lumabas, no? Nakalock. Pakita ko sa inyo, nakalock siya. Ito yan, no? Ang first repayment ko po is 4/6/2025. Ibig sabihin, April 6, di ba? April 6, kailangan bayaran ko na siya. Hindi ko siya kinuha. Ayoko. Ayoko muna, baka bigla ako magkaroon ng problema, kaya hinayaan ko siya. Diyan ka lang, stay put ka lang. Just in case lang ng emergency. So yun, ayan na, bayad ako ha. Bali reload na lang dapat yan. Wala namang dumadating sa akin na auto-disburse. Dapat naman talaga. Hindi katulad ng una na nung pagka-submit, hindi ko alam kung magkano ibabayaran ko, walang ipinapakita ka payment plan. Ngayon, nung bagong bagong bayad na siya, pinapakita na po niya yung repayment loan. Ayan, sinubukan kong galawin yung payment details ko. Nakita ko naman yung schedule niya is, kung kukunin ko yung 1,000 mga ka-Johnny, his first payment ko is 4/6. Sa linggo, principal is 500. Pero ang service fees po niya is 270. Ang laki, di ba? Bali, babayaran ko siya sa susunod na linggo is 770. Di ba? Ang laki ng tubo for schedule ng dalawang payment system. Biro mo, pakita ko sa inyo, schedule 1, schedule 2, schedule 3. Pero, yung schedule 3, interest is 50 pesos, pero principal, babayaran ko pa ng 50.
Pero mo, babayaran mo na siya ng 770. Di, magkano na yun? 1,540? O, kung tama kung 1,540. Tapos sa huli, babayaran ko pa ng 50. Yan na kaya interest fee. Interest sa plaza, di ba? Yung 50 pesos pa. Di, lumalabas na 1,590 ang babayaran ko. Just for the dalawang scheduled payment dito sa reloan kay Quickla. Diba, for 2 weeks? Mahigit kalahati ng 1,000. Almost 600. Wala pang isang buwan, 2 linggo lang. So, I will not recommend it to you, mga kadyani. Hindi ko siya sinasabi sa inyo na utangan nyo to. Kasi masisira record nyo rito dahil nga submitting entity sila ng CIC. So, I will not recommend this kind of OLA na na-revoke pa. Tapos nakabalik lang. Kaya ang tanong, di ba, doon sa Senate hearing is magkano ba? Hindi galing sa akin yan, galing doon sa senador. Doon kay Senator Rapi Tulfo. Doon ang galing, hindi galing sa akin. Kaya nga, question ko lang at nagbibigay lang ng opinion, sana si CIC tignang maigi yung mga background, yung mga issue ng mga OLA na na-raid, may mga complaint, may mga kaso, mga na-revoke, may permanent cease and desist order, pagkatapos nandyan pa rin sa CIC. Tapos bumabalik pa kay SEC. Di ba? Yun lang po ang tanong ko. Pero sabi kasi nyo, I will not recommend this kind of OLA para sa inyo. Iwasan nyo hanggat maaari. So, ni-review ko siya para sa inyo kung okay o hindi, kung magkano ba talaga yung babayaran nyo, pagka nag-loan kayo, nagbayad kayo, naging good payer kayo, walang pagbabago, mas lumaki pa yung babayaran mo. So yan, sana nakatulong ang video ito. Ito po yung lingkod, Sir Johnny 2.0, na paki-subscribe lang po ang aking channel, like, share at hit yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin ito about sa OLA reviews at mga pagkakakitaan na pwede nyong gawing sideline. So marami pong salamat at hanggang sa muli.